Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad po ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang esports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bago natin tunguhin ang bugso ng mga pangunahing balita para sa araw na ito ay makakasama muna natin ang ating Bureau of Internal Revenue o BIR. Kasi tututukan natin para sa araw na ito ang ilang mahalagang usapin tungkol sa pagbubuwis at tax relief na direktang makakaapekto sa mga taxpayer maging sa ekonomiya mismo ng ating bansa. Kabilang dito ang planong pagtataas ng income tax exemption threshold mula 250,000 pesos tungo sa 350,000 pesos, posibleng pagbabago sa tax brackets at rates at mga panukalang tax relief para sa middle class at maliliit na negosyo. Bukod pa rito, alam naman natin na bumagyo at nagkaroon din ng impact ang hanging habagat, kaya naman pinapalawak din itong tinatawag na tax amnesty at malalaman natin sa ating panayam kasamang BIR kung paano mapalalakas ang taxpayer compliance habang pinananatiling sapat ang kita ng pamahalaan para sa mga pangunahing serbisyo at programa. At tulad nga ng ating nabanggit ay mahalagang malaman ng ating mga kababayan ang ipinatupad na extension ng BIR sa ilang statutory tax deadlines hanggang August 17 na lamang po yan dahil nga sa naging epekto ng sama ng panahon nitong mga nagdaang araw. Kaugnay po ng lahat ng yan ay kasama na po natin sa ating linya ng komunikasyon si Deputy Commissioner Marisa O. Cabreros, ang opisyal na tagapagsalita ng Bureau of Internal Revenue. Deputy Commissioner Cabreros, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Yes, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Steph. Magandang hapon din po. Maraming salamat po, Deputy Commissioner, for joining us dito sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Unang-una po ay ito, nabanggit kasi ito nung nakaraang SONA, State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dito binanggit niya po ang planong itaas ang income tax exemption threshold mula 250,000 pesos patungo po sa 350,000 pesos. Mula sa perspektibo po ng BIR, gaano po kalaki ang inaasahang epekto nito sa bilang ng taxpayers at sa koleksyon ng buwis ng pamahalaan? Yes. Una sa lahat, maganda po sa SONA po, nabanggit ng ating Pangulo. Salamat at nabanggit po niya yan kasi priority po ng ating mga babatas ngayon na i-amenda ang batas para ma-increase po yung 250 papuntang 350,000 para sa magiging tax exemption threshold. Ayon po sa computation at na-mention din po ng ating mahal na secretary, aabot po around 60 billion pesos po na personal income tax ang revenue forgone or mawawala sa pag-increase na to. But despite yan, is marami pong individual na Pilipino ang makikinabang because base sa projection nila, at least 3.13 Filipino workers po na including additional 1.2
milyon ang hindi na magbabayad ng personal income tax basta po mas mababa sa 350,000. Currently po, mayroon tayong 5.1 million na nasa below 250,000 threshold. So kung i-increase po yan sa 350,000, magkakaroon po ng dagdag na 1.2 million, so magiging 6.3 million individual Filipino workers ang mag-i-enjoy po sa pag-increase ng threshold. Deputy Commissioner Cabreros, paano naman po tinitimbang ng ating Bureau of Internal Revenue o BIR ang layunin po ng tax relief para sa middle class at ang pangailangang mapanatili ang sapat na revenue para sa mga programa ng ating pamahalaan? Okay. Una, kasi obligasyon po ng BIR to contribute revenues po para sa gastusin ng pamahalaan. Una is pinalalakas po namin at pinaiigting ang enforcement action, lalong-lalo na sa mga taxpayers po na hindi ho sumusunod sa batas at hindi ho nagbabayad ng buwis. Pangalawa is layunin naming lumawak po ang taxpayer base, meaning sana po'y mainganyo lahat ng mga nagdenegosyo or kumikita na mag-register para po makapag-file at pay sila ng taxes. At pangatlo, tuloy-tuloy po ang aming digitalization program para po maging mas mabilis ang transaction sa BIR, simplified, at magiging paraan din niya na ma-capture po namin at malaman yung mga hindi sumusunod at hindi nagbabayad ng tama. Pero pagdating po sa panukalang revenue forgone dun sa increase sa threshold, sa ngayon po is nasa nagbabalangkas ng batas po yan, nasa Kongreso, Senado, na tuwing naggagawa naman po sila ng batas is mayroong balancing na ginagawa na kung may revenue forgone, isinahanapan naman nila na through the batas, saan naman ang pwedeng recovery through revenue measures like maybe possible looking into or studying yung increase sa excise tax on sin products. Pero depende po yan later on kung ano yung talagang lalabas na final version po ng binabalangkas ng ating mangbabatas. Sa ilalim naman po ng kasalukuyang sistema po under the train law, may progresibong tax rates po pala hanggang 8 million pesos. Kung magkakaroon po ng recalibration, ano po yung mga pagbabago ang posibleng mangyari sa tax brackets at rates? Okay, definitely po ngayon, alam natin na with the hiling po ng ating presidente na i-increase ang threshold. So yung first tax bracket po ngayon is 250,000, zero po yan. And then ang next bracket is excess of 400,000, excess of 250,000 but not over 40,000 is 15%. So kapag po in-adjust yung brackets na ang paunang line is 350,000, mababago po yung mga kasunod na mga brackets. So hindi lang po yung below 350,000 ang income ang makikinabang. Lahat po kasi yung paunang bracket na may tax rate na 15 is from 250, i-adjust din po siya ng 350,000 as the threshold. Now, again, kung yung maximum po na 8 million at 35 mababago, depende po yan kung ano po ang mababalangkas at magiging final na batas na isasubmiti po ng Kongreso, Senado sa ating presidente. Binanggit din po ng Pangulo ang possibility ng pagbabawas ng income tax para sa ibang wage earners. Meron na po bang mga paunang pag-aaral ang BIR ukol dito at sino po ang mga posibleng makinabang? Okay. Sa ngayon po, kahit wala pa yung batas, ina-anticipate na po ng BIR ano yung mga pwedeng maapektuhan sa current sistema po. So pinag-aaralan na po namin ang tax table, withholding tax rates, yung current sistema ng BIR, pati po yung mga forms. Kasi pag lumabas po yung batas is kailangan pong kaagad update namin para ma-enjoy po ng ating mga individual yung benepisyo ng tax relief
na hinihingi ng ating presidente. So hindi lang po income earners na wage earners ang makikinabang. Kasama rin po dito self-employed, professionals, basta po mga individual po na taxpayer kasi sila po yung sakop dun sa graduated rate na i-adjust from 250 to 350 yung unang bracket at magiging zero po yun. Paano naman po masisiguro ng ating Bureau of Internal Revenue o BIR na itong planong tax relief na ito ay tunay na mararamdaman ng middle class, lalo na't sila ang isa sa mga sektor na sinasabing hindi gaano pong nakatatanggap ng direct financial aid sa gitna po ng krisis kasi sa kasalukuyan meron pa rin tayong National Energy Emergency. Yes po. Maganda po yung tanong ninyo kasi syempre kailangan po hindi lang maganda ang nakasulat sa batas, kailangan po ramdam po ng ating individual sa bulsa. Ang maganda po sa income tax relief na ito, hindi na po kailangan mag-apply ang ating mga individual. Pagka ho in-update yung tax brackets, automatic po na maa-adjust yung corresponding withholding. So yung mga individual po na kumikita, basta po pasok sila dun sa threshold na exempt, wala po dapat na ikakaltas sa kanilang buwis kasi wala pong buwis yun. So automatic po na mararamdaman kasi it would equate to additional. And kung yung difference po 350 papuntang galing sa 250 at 15% tax rate is actually 15,000 po na additional take home pay po 'yan. At meron din po pala no na mga panawagan na i-exempt ang maliliit na negosyo sa corporate income tax. Ano po kaya ang magiging implikasyon nito sa tax base at paano po maiiwasan ang posibleng pang-aabuso sa ganito pong polisiya? Okay. Pwede pong ipaliwanag ko lang po. Ang nabanggit po ng ating presidente is tanggalin yung tinatawag na minimum corporate income tax. Sa current batas po is merong 2% na minimum corporate income tax na binabayad ng ating mga korporasyon. So ikinukumpara po yan, the way it works is kinukumpara sa regular income tax which is 25%. Ayun, naputol tayo. Subukan natin ulit tatawagan si Deputy Commissioner Cabreros upang ayun. Ayun, naputol po tayo. Go ahead po, Okay, sorry. Deputy Commissioner. Okay. Yes po. Going back. So, yung current sistema po is, ang isang korporasyon, ikinukumpara po yung regular income tax payment niya versus minimum na 2%. So, kahit nalulugi po ang isang korporasyon or maliit lang kinikita niya or lalot na let loss, kailangan pong may minimum na binabayaran na 2%. So sa panukala po ng presidente is tanggalin ang minimum corporate income tax. So kung nalulugi ang isang korporasyon or at a loss yung operation, wala na pong babayarang minimum corporate income tax kapag naipasa po yung batas. Kaugnay naman po no, moving forward po, Deputy Commissioner Cabreros. Kaugnay naman ng pagpapalawak ng tax amnesty para sa income, estate, donors at maging sa VAT. Ano po ang magiging mekanismo ng BIR upang mahikayat ang mas maraming taxpayers na mag-comply at mag-settle ng kani-kanilang obligasyon? Okay. With the amnesty po, ito po parate na pag may amnesty, magandang programa po na kumbaga lahat ng open liability nila, lahat ng hindi na pagbayaran na buwis, kung income tax man yan, estate donors or VAT, is binibigyan ng oportunidad ang taxpayer na ma-correct by availing the tax amnesty program. Pero again, dapat na sa batas po siya, so hihintayin ng BIR na lumabas kung ano yung mekanismo na i-define sa batas for the availment po ng amnesty. Pero makakaasa po ang lahat na the soonest po na mabalangkas yung tungkol sa expansion or pagpapalabas ng amnesty is maglalabas po kaagad ng guidelines ng BIR para po sa kaalaman ng lahat and base sa mga nakaraan naming karanasan and direktiba, parati po is kailangan
simplified po ang proseso ng availment, simpleng form, malinaw na batayan ng babayaran as amnesty availment, at matiyak na lahat ng open liability nila na sakop sa guidelines is ma-reverse or masi-zero out para clean slate po ang ating taxpayer. Matanong ko lamang po 'no, speaking of tax amnesty, sa mga nakaraang, tax amnesty programs na inulunsad ng BIR, ano po yung mga takeaways ng, BIR sa mga programang ito at paano po gagamitin itong mga takeaway na ito upang, mas maging epekto ang, susunod na rollout? Yes. Actually po yung mga nakaraang amnesty, ang pinaka-latest po is yung amnesty on estate tax. Typical po sa bansa natin, lalo na sa mga probinsya, hindi po ba yung mga ari-arian ng ating mga kalololohan, napapasa yan sa mga apo, anak, pero hindi ho nililipat ang mga titulo kasi hindi na pagbabayaran ng taxes. Mm. So, nung nakaraang amnesty on estate tax, marami po ang na-resolve na mga declarations ng mga ilang nagkamatay na po na mga mula lolo, anak, apo, na mga landowner, pero naiayos po nilang mailagay na ng formal sa current pong mga heirs ng property. So, ito yung isang magandang benefit po ng amnesty kasi it brings you back to yung current state, clean slate, kumbaga kasi yung nakaraan na mga kamalian or hindi na pagbayarang buwis is binibigyan ng pagkakataon through amnesty na maiayos, and then moving forward, clean slate po ang database and profile ng particular taxpayer po na yan na nag-avail ng amnesty. Sa usapin naman po ng, tax compliance, paano naman po, palalakasin ang kampanya ng BIR upang mas mapataas ang voluntary compliance lalo na kapag magkakaroon ng mas, favorable na tax environment? Okay. Una sa lahat po, ang programa po ng ating current commissioner is turuan. Kumbaga we had last February a tax campaign which the BIR called as CHAT, Counsel, Help, Assist, and assist taxpayers. CHAT, kumbaga po is kailangan po is turuan ng ating mga taxpayer kasi hindi naman po lahat is kaya hindi nag-comply, is sinadya nilang hindi mag-comply, kundi dahil hindi sila aware ng anong dapat mga obligasyon. So, tuloy-tuloy po ang kampanya ng BIR, education, dissemination, pagtuturo ng ating mga taxpayer. Pero po, kapag despite ilang beses na reminder or paulit-ulit na sulat sa taxpayer for them to comply and yet they fail to comply, then that's when we enforce the strict imposition ng batas na we impose penalty or even have closure of business, yung what we call the oplan candado. So we give first opportunity to our taxpayer to learn, to give them opportunity to comply. But if they really doesn't want to comply or still despite repeated reminder, then that's the only time we impose the strict provision of the law. Moving forward to another topic, Deputy Commissioner Cabreros, kasi nagkaroon nga po no ng extension sa ilang statutory tax deadlines hanggang sa August 17 po ito. Maaari po bang ipaliwanag po ninyo kung sino-sino ang eksaktong kwalipikadong makikinabang dito sa extension na ito at ano-ano po ang mga obligasyong saklaw nito? Okay. Bali po, dahil dun sa araw-araw po na buhos ng ulan, dahil hindi lang sa bagyo, pati habagat, naghalo-halo na, ina-acknowledge po ng BIR na marami at maaaring maraming taxpayers po na hindi nakapag-comply na mga dapat na obligasyon. Ang critical po was August 10, nung August 10 is a Monday. Deadline po yan parate ng withholding tax. And then August 15 is deadline po ng second quarter income tax return ng individual. Pero marami pa pong nakasulat dun sa aming guidelines, sa mga deadlines mula August 10 hanggang August
16 na mga deadlines. So minabuti po ng BIR para hindi po mag-worry ang ating taxpayer is in-extend po ang lahat ng mga deadlines na yan ng August 17. Kasi mas baka po kasi mag-worry ang ating taxpayer na ipilit niya just to comply sa deadline, ikapahamak naman po or wala siyang access sa files ng opisina kasi baha or umuulan, or kung hindi man yung opisina niya, baka yung bahay niya. So minabuti po namin na as relief po sa ating taxpayer and ease of compliance, i-extend po lahat ng deadlines falling ng August 10 hanggang August 16, lahat po siya is expected ng magbagong deadline August 17. So walang penalties po kung hindi kayo nakapag-comply ng August 10, 11, 12, 13, or 14 kasi wala pong penalty. Basta po makomply, mang-filing at payment sa Monday po, August 17. Saklaw po ng Revenue Memorandum Circular Number 89-2026 ang 58 BIR offices at units, habang ang 53 Revenue District offices at 5 large taxpayer, audit and excise divisions. Paano Yes. po tinukoy ng BIR ang mga lugar na Okay. bibigyan ng deadline extension, at paano rin po tiniyak na malinaw sa mga taxpayer kung kabilang sila doon sa mga apektadong lugar? Okay. So bali po yung pagpili ng lugar is hindi po nakasalalay sa BIR. Sumunod po kami sa Memorandum Circular po ng ating Presidente. Naglabas po ng Memorandum Circular 123 regarding the suspension of work. So nakalagay din po doon yung mga lugar na may suspension ng work dahil apektado sila ng ulan, baha, or yung kalamidad. So ito po yung buong NCR, lalawigan ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Abra, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental at Occidental Mindoro. So base po sa listahan sa memorandum ng Presidente, tinapatan po namin na ano-ano yung mga offices ng BIR na nakakasaklaw nitong mga lugar na at mga lalawigan po na ito. So dun sa RMC po, mayroon pong talaan na mga district offices na sakop itong mga nabanggit ng Presidente na lugar, NCR, plus mga lalawigan, at sila po yung sinabihan namin na extend nila ang deadline and no imposition of penalty basta hanggang August 17. Ngayon yung taxpayer naman po, kung nalilito siya, kasama ba ako o hindi? Una, pwede po niyang tingnan sa website, downloadable po, www.bir.gov.ph, yung Revenue Memorandum Circular number 89, 2026 ng BIR. So nakalista po doon yung mga districts. Pero paano naman po kung ang taxpayers hindi ko alam saan akong district? Pwede po niyang tingnan sa registration niya. Saan po ba siya nakaregister? Nakalagay doon yung RDO number. Kung yung RDO number po na yun is nasa listahan sa RMC 89, kasama pong extended ang deadline. And then, kung still hindi pa rin at nalilito siya, pwede po namang puntahan. Right now, all our offices are open. Pwede pong tanungin at tingnan, saklaw ba ako sa jurisdiction na nandoon sa RMC for the extended deadline. Siguro, one of a few last questions na lang po bago ko po kayo pakawalan dito sa interview. Yes Bukod sa kasalukuyang deadline extension, ano pa po yung mga mekanismo na ginagawa po ng BIR para sa karagdagang consideration o adjustment sakaling magpatuloy ang matinding pag-ulan at pagbaha, at paano po binabalanse ang pangangailangan maibsan ang pasani ng mga taxpayer habang napapanatili ang tuloy-tuloy na koleksyon po ng buwis? Yes. Actually, hindi lang po RMC ang linabas namin para guidance sa ating taxpayer. Naglabas din po kami ng kaakibat na bank bulletin para aware po ang mga bangko na wag nilang tatanggihan at wag nilang sasabihin na may penalty kasi late filing na ang ating mga taxpayer. So even the payment side, yung mga bangko especially, is aware, at ang mga tellers aware na may extension po na ginawa ang BIR. And then on the side naman ng BIR, empowered naman po ang BIR Commissioner to extend deadline.
Naputol tayo muli. We'll try to call again Deputy Commissioner Cabreros. Ayan. Ayun, naputol po tayo muli. Go ahead po. Okay po. So, yung empowered naman po ang BIR through Revenue Regulation 13/2024 na tinatalaga ng Department of Finance for the commissioner to determine po, lalo't mga may kalamidad, na empowered po kami na i-extend ang deadline kasi kailangan nating balansehin na kahit pong ipilit namin ang deadline, kung maput naman into jeopardy po ang kaligtasan ng ating taxpayer, mas importante po ang buhay at para mas maging maayos din ang compliance ng taxpayer. So we gave them extension ng deadline. And we regularly monitor po kung ano yung mga sitwasyon ng ating bansa that would merit na kailangan mag-extend ng deadline kapag kailangan po. Siguro ito na lamang po, no? Final message po sa ating mga taxpayers regarding po sa napag-usapan natin kanina regarding the tax relief, the tax amnesty, at ito na nga pong extension hanggang August 17. Go ahead po, Deputy Commissioner. Yes po. Yung mga nabanggit po ng ating presidente sa SONA ng mga tax relief is binabalangkas na po. In fact, the other day po is massive po ang hearing sa Kongreso para po maipasa ang amendment ng batas. But the soonest po na lumabas ang amendment sa batas, ready po ang BIR na ilabas ang kaakibat ng mga revenue regulations para po ma-enjoy ng ating Filipino citizens ang benepisyo po ng bagong batas. Pagdating po naman dito sa extension, I hope you avail po na hindi naman po pinipilit ng BIR na kailangang i-file ninyo kung you do not have access sa mga opisina ninyo because of may baha or kayo rin po is hindi makalabas ng bahay. In-extend po lahat ng deadlines na nakakasaklaw mula August 10 to 16. Lahat po yan, it's expected next week, August 17, para po mabigyan kayo ng panahon para ma-comply ng maayos kesa naman po madalian ninyong i-comply at nagkamali or manganib naman po ang buhay ng ating taxpayer just so to meet yung deadline. With that po, maraming salamat po Deputy Commissioner Cabreros for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Thank you po. Maraming salamat po. At atin nakasama dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon ang opisyal na tagapagsalita ng Bureau of Internal Revenue o BIR, walang iba kundi si Deputy Commissioner Marisa O. Cabreros. Dadako na tayo sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, 2027 proposed national budget makatutulong sa pagpapatatag ng mga institusyon, pagpapalawak ng mga oportunidad sa ekonomiya at pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng bawat Pilipino ayon yan mismo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang detalye na balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Inilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 2027 proposed national budget na sumasalamin sa matatag na pangako na bubuo ng isang matatag, inklusibo at maunlad na Pilipinas. Ang paglalarawan ay bahagi ng inilabas na national budget for fiscal year 2027 message ng punong ekutibo sa Kongreso. Ay sa Chief Executive, higit pa sa isang financial plan ay isa din anyang strategic investment para sa sambayan ng Pilipino at sa kinabukasan ng bansa ang panukalang para sa susunod na taon. Gagamitin niya ang budget sa pagpapatatag ng mga institusyon, pagpapalawak ng oportunidad sa ekonomiya at pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. Binigyan din rin ng Pangulo na sa ginawang preparasyon ng panukalang pondo ay kanyang pinatiyak na ang bawat pisong gugugulin ay maghahatid ng makabuluhan at pangmatagalang halaga. Aabot sa 7.2 trilyon piso ang isinumiteng proposed budget para sa susunod na taon. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang mga ulat, Department of Budget and Management o DBM, tiniyak ang sapat na pondo para sa pagpapatuloy ng Uplift Program sa taong 2027. Ang kabuuan ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Tiniyak ni DBM Acting Secretary Kim De Leon na may sapat na pondong inilaan ng pamahalaan para maipagpatuloy ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program sa susunod na taon. Ayon kay De Leon, bagamat walang hiwalay na line item para sa Uplift sa 2027 National Expenditure Program, nakapaloob sa mga budget item ng iba't ibang ahensya ang mga programang bahagi ng Government Response Framework. Kabilang dito ang Assistance to Individuals in Crisis Situation na AIX ng DSWD, fuel subsidy para sa mga transport worker sa ilalim naman ng DOTR, fuel subsidy para sa mga magsasaka at mangingisda sa Department of Agriculture at Emergency Repatriation at Action Fund ng Department of Migrant Workers. Ani De Leon na patuloy na pupundahan ang mga programang ito upang matiyak ang tulong sa mga sektor na higit na maaapektuhan kung magpapatuloy ang energy crisis. So, wala pong separate na line item for the Uplift program, pero patuloy po na makatatanggap ng alokasyon yung mga nabanggit ko na mga specific line items ng iba't ibang mga ahensya upang masiguro na patuloy nating matutugunan yung pangangailangan ng ating mga kababayan kung magpapatuloy pa rin itong energy crisis na ating hinaharap sa ngayon. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, formal nang natanggap ng Senado ang kopya ng 7.2 trillion peso 2027 National Expenditure Program o NEP. Sa ilalim ng 2027 NEP, nangunguna sa prioridad ang social services na may 2.456 trillion pesos, kabilang na ang malaking pondo para sa edukasyon, kalusugan, social protection, food security, infrastructure, trabaho, digitalization at disaster resilience. Sa pag-transmit ng 2027 proposed budget, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na ito na ang opisyal na simula ng budget season ng Kongreso. Ayon kay Gatchalian, posibleng gawin tuwing Huwebes at Biyernes lamang ang mga committee hearings at nakakuha na rin sila ng mga kwarto sa PICC para pagdausan ng mga pagdinig dahil nagpapatuloy pa rin ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte na ginagawa rin sa Senado. In the next few days, our chairman of the Finance Committee will release the schedule. We will start our first DBCC hearing by August 27. And after that, we will have the hearings subsequently. Of course, it will be a challenge because we will only have hearings Thursday and possibly Friday. And we've already secured rooms in the PICC so that we can simultaneously have committee hearings as well as budget hearings. Yan ang naging pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Senate Finance Chief J.V. Ejercito, aminadong hamon ang pag-schedule ng budget hearing sa kasagsagan ng impeachment trial. Senador Ejercito, umaasang kakayaning maipasa ang budget bill bago matapos ang taong 2026. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion. Inaasahan ni Senate Committee on Finance Chairman Senador J.V. Ejercito na magiging hamon para sa Senado ang pagdinig sa panukalang 2027 national budget dahil sabay ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at plenary sessions pa ng Senado. Ayon kay Ejercito, natanggap na ng Senado ang National Expenditure Program o NEP o yung panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon, kaya magsisimula na rin ang budget season sa mataas na kapulungan. Planoan niyang isagawa ang unang Development Budget Coordination Committee o DBCC budget briefing sa August 27 o 28. Gayunpaman, sinabi ni Ejercito na malaking hamon ang pag-aayos ng schedule dahil nga sa impeachment proceedings na nakatakda sa umaga sa ngayon at plenary sessions naman sa hapon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator J.V.
Pinaka-challenge ko ngayon na paano siya yung scheduling will be a challenge, no? Pag nag-budget season sa atin, alam niyo naman ang budget, minsan hanggang magdamag yan, no? Lalo na pag plenary na. So, we can only have budget hearings ngayon, Thursday, Friday lang. Dati, from Monday to Thursday. So, 2 araw lang. So, I'm hoping we will find a solution. Umaasa si Ehersito na matatapos ng Senado ang deliberasyon ng 2027 budget sa loob ng itinakdang panahon o bago matapos itong taon para maiwasan ang isang reenacted budget. Anya, mahalagang mapabilis ang budget process para mapabilis rin ang implementasyon ng ilang government projects at ang paggasta ng pamahalaan na makakatulong sa pagpapasigla ng ekonomiya ng bansa. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Ehersito. We don't want a reenacted budget. We don't want a late budget. So gusto natin matapos by January, paspas na. Baka habol tayo sa infrastructure and public spending para yung ekonomiya natin makabawi. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Steve Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, palalawakin ng pamahalaan sa mahigit 300 local government hospitals ang pagpapatupad ng zero balance billing sa ilalim ng panukalang 2027 national budget. Ayon kay Department of Budget and Management o DBM Acting Secretary Kim De Leon, mula sa 6 na LGU hospitals na saklaw ng programa ngayong 2026, target itong mapalawak sa 352 hospitals sa susunod na taon upang mas maraming pasyente ang hindi na kailangang maglabas ng sariling pera para sa kanilang pagpapagamot. Bagamat mukhang bumaba naman ang kabuuang pondo ng Department of Health o DOH kumpara sa 2026, ito ay dahil may mga one-time capital outlay noong nakaraang taon na hindi na mauulit sa 2027. Mas mahalagang tingnan, aniya, ang maintenance and other operating expenses o MOOE ng mga ospital na tataas ng 6.21% at aabot sa 66.59 billion pesos. Mahalaga nating tignan na talaga yung pagtaas ng MOOE para sa ating mga ospital, which increased by 6.21% to 66.59 billion pesos. Anong ibig sabihin ng mas mataas na MOOE para sa ating mga ospital? Ibig sabihin, mas mapoprovide yung mga pangangailangan ng ating mga ospital, yung mga required na gamot at iba pang mga supplies para ma-improve ang operations at serbisyo para sa ating mga kababayan. Yan ang naging pahayag ni DBM Acting Secretary Kim De Leon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, kumpiyansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at hindi na nakikita ang pangailangang magbigay ng bagong marching order sa bagong talaga na si Health Secretary Edwin Mercado. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro, batid ni Secretary Mercado kung ano ang nais ng Pangulo dahil dati na itong nanilbihan bilang presidente at CEO ng PhilHealth. Aniya, hindi lamang pasyente ang tinutulungan ng administrasyon, kundi pati ang mga healthcare worker na nangangailangan ng tulong ng pamahalaan. Kung ano po ang kinakailangan na tulong at kung may kinakailangan po na obligasyon na bayaran ng ating mga health workers at ito naman po ay nakasaad na at kinakailangan ng i-release, kailangan po ring tulungan natin ang lahat ng ating mga health workers.
Samantala, idinetalye ng Malacanang ang mahalagang sektor na makatatanggap ng pondo mula sa $600 million grant mula sa Estados Unidos na magpapalakas ng healthcare infrastructure ng Pilipinas. Ayon kay Yusek Castro, magpapalakas ang pondo sa pagpapatupad ng Strategic Objective Agreement for Integrated and Sustainable Health Systems, isang collaborative framework sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Ibinahagi naman ng Malacanang ang pahayag ni Finance Secretary Frederick Go tungkol sa iba pang mga detalye. The Philippines and the United States will work together to achieve 3 key results that will reinforce the country's health system. Number 1, strengthen disease surveillance, detection, and outbreak response. Number 2, integrated health service delivery across disease programs. And number 3, strengthen domestic capacity to finance and manage the health sector. The initiative will also support priority health programs addressing human immunodeficiency virus, HIV, tuberculosis, TB, neglected tropical diseases, NTDs, and maternal, newborn, and child health. Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, suportado ng Malacanang ang pagpapataw ng mahigpit na parusa ng mga lokal na pamahalaan laban sa mga iligal na nagtatapon ng basura. Ito ang sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro makaraang mabatid ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakabara sa daluyan ng tubig sa Parañaque City ang mga basura at debris kasunod ng malakas na pag-ulan. Nanawagan naman ng Malacanang sa mga LGU at barangay official na tugunan ang maling pagtatapon ng basura. Malaki pong tulong kung mismo ang ating mga taga-barangay ay, although alam natin masisipag sila, pero mas magdoble pa po ng pagtatrabaho para po maiwasan natin to kasi tayo rin po lahat ang magiging biktima nito ng mga basurang itinapon natin. Talagang babalik at babalik sa atin. Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, binansagan ng garbage crisis ni Public Works Secretary Vince Dizon ang nagmistulang dagat ng basura sa open canal ng Baclaran, Parañaque City. Sa isang panayam, sinabi ng kalihim na halos mapuno ng basura ang 1 kilometrong open channel matapos ang malakas na pag-ulan. Isa raw itong nationwide crisis dahil bukod sa Metro Manila, galing ang mga basura sa iba't ibang mga probinsya gaya ng Cavite, Bataan at Batangas. Ayon kay Dizon, nasa 100 truck ang mahahakot sa area na target matapos ngayong linggo. Idiin niya ang pangailangan sa overall master plan para matugunan ang hindi matapos-tapos na problema sa basura. Hindi napigilan naman ng kalihim na magpahayag ng dismaya sa aniyay first time na nangyari sa open canal. First time to nangyari na ito. So, pinapakita yung talaga na ang gabi na talaga na sitwasyon ng basura natin. Talagang sasabihin mo na garbage crisis na all over, hindi na yung Metro Manila na. Ay Cavite, Pabuan, as far as Amazon. It's a nationwide crisis. It's a nationwide crisis. Kasi hindi na naman dito yan. Dito mo lahat sa lahat eh. Buong hindi na. Naging pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang mga ulat, pinuna naman ng Malacanang ang pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na mabagal ang investigasyon ng gobyerno sa mga anomalya sa flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro, noong Setyembre lamang nang sinimulan ng administrasyon ang investigasyon sa anomalya at marami na aniyang naimbestigahan at sinilbihan ng arrest warrants. Hindi gaya aniya noong 2019 nang imbestigahan ni Mayor Magalong ang problema sa rock netting sa Benguet, subalit lumipas aniya ang 6 na taon na walang nagawa tungkol sa issue. 6 na taon ang lumipas, wala pa rin siyang nagawa tungkol sa issue ng rock netting. So, sino po ba kaya ang mas mabagal? Kung merong kakayanang mamintas at magturo, dapat ay may kakayanan din kumilos para makatulong sa gobyerno at hindi puro pamimintas lang ang alam at pamilya. Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, ipinaabot ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon sa mga opisyal at residente ng Cebu ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tinatrabaho na ang mga flood mitigation measures bilang tugon sa mga nararanasang pagbaha lalo na sa Metro Cebu. Ayon kay Secretary Dizon, kailangang maging tuloy-tuloy at mabilis ang pagtatrabaho ng mga tauhan ng DPWH sa Region 7 sa pakipagtulungan sa mga local government unit. Dahil sa halos magkakasabay na mga insidente ng pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa, tiniyak din ni Secretary Dizon na prioridad ng mga regional office ng DPWH ang pagpapatupad ng mga pangunahing programa ng pamahalaan kaugnay ng flood mitigation. Wanted to make sure na all the priorities are being given the proper attention, no? And Cebu, especially the flooding here in Cebu City, in Mandaue, and in other places, kaya talagang ma-actionan that. So, I'm here to assure the local government and the people of the Tri-City area that the President has instructed me to make sure that the priority projects, especially for flood mitigation, are given the proper attention and the funding that we need to implement it. Ang naging pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng ating mga regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Bayan ng Mangaldan, Pangasinan, isinailalim na sa state of calamity dahil sa malawakang pinsala ng habagat at mga nagdaang bagyo. Narito ang ulat ni Verna Beltran Adaban mula sa Dagupan. Sa munisipyo ng Mangaldan, Pangasinan, so impasilong la the state of calamity, malapunan karuman lapod sa balag siyang na epektoy nantutumbukan niya bagyo, tan maksilya ura niya pinabiskag na southwest monsoon o habagat, sa siyang agrikultura interna bagyon Luis tan Maymaya at unabot da kalkulado na 13,516,300 pesos base ununan datos na Municipal Agriculture's Office ni Arumni in report na Municipal Social Welfare and Development Office
barangays, ya 34,077 ya pamilya o dino 119,270 ya individual so direkteng apektado na nantutumbukan niya kalamidad at balay. And ratify na sangguniang bayan so deklarasyon panamaglay na Resolution number 2026-171 unang rekomendasyon na Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council si Mayor Bonafet de Vera Paraino bilang chairperson na MDRMC. So ang idaulo na nantutumbukan niya meeting sa opisyal na barangay, departamento na munisipyo, tan-arum niran opisina ya walay connection to tapyan na validate so data na nadetermina iraya na ukulan ya gawaan para disaster response. Sa deklarasyon at iilaluan niya mampapulas at pangitipo na kwarta ng gobyerno para tulong pakabawi tan-arum niran na importanteng serbisyo para sa residente ya apektado na kalamidad. Kinarumat ng Mayor Bona at sari barangay ya usaron sa pondo at kalamidad piyan na itdan na tampol ya tulong iray residente ya mas mangkakaukulan. Likod at gagawin niya relief operations ya gagawa ng munisipyo insipan mat na lokal na gobyerno sa 20,000 ya tulong at kada barangay tanjad sari opisina na sari miyembro na sangguniang bayan bilang kaaruman ya suporta dyan pangasikaso o depekto na kalamidad. Sa kay komprehensibong rapid damage assessment and needs analysis so ipaparaan mat saya sumansirbin na basyan piya na naamtan iray kaaruman niya pangkaukulan na bali na mangaldan piya na makakaroon na suporta at arum niya ahensya na gobyerno. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siya si Verna Beltran Adaban para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Verna Beltran Adaban mula sa Dagupan. Puntahan naman natin ang Bontoc, 5 barangay sa Tadian, nakatanggap ng mga proyektong pang-infrastruktura sa pamagitan ng Local Government Support Fund o LGSF. Ang kamangulat ihahatid naman sa atin ni Donna Kawis Balyo. Agnumar ti 5 barangay iti Tadjan Mountain Province kadagiti proyekto nga napondoan babaan iti Local Government Support Fund Support to Barangay Development Program wenno LGSF SBDP. Karaman kadagitoy a proyekto ket ti Barangay Health Station ijay Lubon nga gatad iti 5 milyon piso. Ken upat a Farm to Market Road upgrading projects nga gatad iti 30 million pesos nga masarakan ijay Duagan, Sumadel, Batayan, ken Bantay. Tunggal proyekto ket agbalor iti 7.5 million pesos. Sigon kadagiti lokal nga opisyal na papintas dagiti dalan ang makatulong iti transportasyon ken konektibidad isu nga nalaklakaitan ti panakaibiyahe dagiti na dumaduma nga produkto ken supply para kadagiti residente. Ti LGSF SBDP ket mangted iti pondo para kadagiti prioridad nga infrastruktura iti barangay nga dati naapektaran iti conflict tapno mapapigsa ti peace building, inclusive growth ken panakaidanon dagiti basic services iti umili. Manipod dito'y DZRA Bontoc, Donna Kawisbalyo para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Donna Kawisbalyo mula sa Bontoc. Pumunta naman tayo sa Tabuk. Anti-bullying campaign ipinatutupad sa mga paaralan sa lungsod ng Tabuk. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Renzi Joaquin. Naipamahagi na sa Cabuyao City, Laguna ang tig 50 kilong bigas para sa mga solo parents sa ilalim ng Bawat Bayan May Kinabang Rice Program na pinondohan ng local government. Ang lalawigan ng Laguna. Ayon kay Mayor Hain, inuna nilang bigyan ng tulong ng bigas sa mga solo parent bilang pasasalamat at pagkilala sa kanilang sakripisyo para maitaguyod ang kanilang mga pamilya nang walang katuwang sa buhay. Bukod sa libreng bigas, nakatakda ring makatanggap na iba pang serbisyo at benepisyo ang mga solo parents sa lungsod tulad ng libreng health check-up, libreng salamin at iba pang serbisyo sa idaraos na serbisyo caravan. Mula sa Radyo Pilipinas Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service.
Ang inyo pong napakinggan na ulat ay ang ulat ni Joshua Miguel Suarez mula sa Lucena. Dadakuin muna natin ang Palawan, unang episode ng ugnayan ng mga kabataan sa Northwest Barangays, maayos na naisakatuparan. Ang detalye ihahatid naman sa atin ni Lizel Pilapil. Natabukan no lamang sa Barangay Tagabinet ang unang episode iyang ugnayan ng mga kabataan sa Northwest Barangay nga pati ang selebrasyon iyang 7th Puerto Princesa City Youth Festival 2026. Agpakig-isara sa aktibidad ang mga kabataan nga leader ig mga eskwela alin sa Barangay Bahile, Makaraskas, Kabayugan, Buenavista ig Tagabinet para magrepresentar sa andang mga kanya-kanyang school-based organizations ig buong suporta andang mga sangguniang kabataan. Naging maayos organisado ra ang mga programa sa tabang iyang mga kinatawan iyang apuradong kabataan alin sa City Youth Development Office. Para sa pakikipagkonektar, pagpapabaskeg ang pagpapartisipar iyang mga kabataan, tampok da sa programang educational sessions, tingit sa pag-asikaso sa kayadan ang kalawasan ighansan CPR nga igbubuhat sa pagtabiyang dendayang City Health Office ig Amos Tara Community Center. Alindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, Jassy Lizal Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Lizel Pilapil mula sa Palawan. Puntahan naman natin ang Kabisayaan, Kalbigan ng una sa sales sa Tandaya Festival Agri-Fishery Trade Fair 2026. Ang kabang ulat ihahatid sa atin ni Suzette Pretencio mula sa Kalbayog. Nakuha sa gobyerno lokal sa Calbiga Samar ang highest in sales first place durante sa Tandaya Festival Agri-Fishery Trade Fair 2026. Ang pasidungog pagkilala sa maupay nga performance sa mga lokal nga produkto nga iginbaligya durante sa trade fair. Lakip sa nakabulig sa pagkabot sini ang mga produkto tikang sa mga parauma para pangisda, kooperatiba, weavers nga iba pa nga micro and small businesses sa Kalbiga. Sumala sa LGU ang pagkilala nagpapakita sa kusog sa lokal nga produksyon ngan san padayon nga suporta sa publiko sa mga produkto nga hinimo mismo sa komunidad. Ginpabugatan liwat nga kada produkto nga nababaligya direkta nga nakakadugang sa kita ngan panginabuhi sa mga lokal nga producer. Pinaagi sa pag-api sa mga trade fair, mas nakikilala ang mga produkto sa Kalbiga nga nagkakamayada sa dugang nga oportunidad nga makaabot sa mas haluag nga merkado. Matikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Suzette Pretencio mula sa Kalbayog. Dadakuin naman natin ang Mindanao, supply ng tubig ng Tandag City Water District o TCWD, apektado na ng El Nino. Mga water concessionaires inabisuhan na magtipid. Ang detalye ng balita ay ihahatid sa atin ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Giawhag karon sa Tandag City Water District o TCWD ang mga konsumidor og tubig dinhi sa syudad nga magdaginot og dili abusaran ang paggamit niini. Sa interview sa Radyo Pilipinas Tandag, gibutiyag ni Jerry Bernadas, ang Engineering and Watershed Management Division Manager sa TCWD, nga tungod sa nasinating El Nino nga nagresulta sa minus na kayo nga mga pag-ulan, hinay-hinay na nga napektuhan ang ilang mga tinubdan sa tubig. Sumala pa nga base sa ilang gimong inspeksyon, nasayran nga miubos na ang level sa tubig sa Tandag River nga mo'y naguna nila nga water source. Tungod niini, usa sa ngayang batasanon ang pagpalong sa gripo galing dili mo gamit og tubig sa panahon nga mag-toothbrush, mag-shave o baka maghugas og kamot o manghilamos. Gitambangan usab niini ang publiko nga mas maayo magsalud og tubig isip pagpangandam sa kinalit-kalit nga pagkawala sa supply sa tubig. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, ako si Raymond Aplaya, alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Dadako naman tayo sa Hulo. Lingkod Bayani Fun Run ng Civil Service Commission o CSC gaganapin sa Sulu ngayong Setyembre. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Nurida Salip Julkiram. Papaunon sin Civil Service Commission at was CSC Sulu Basilan Field Office in Lingkod Bayani Fun Run hapit siyang putagto simbulan September na hindi halupa suga supaya makatawang mga Lingkod Bayani scholars sa babaan sina pamana program. Ang two category in a fun run, 3 kilometer registration fee 350 pesos, 5 kilometer 600 pesos, 10 kilometer 800 pesos. Tumag na inactivity ni Lisag lima sina may na tiban aon day sa pakada singled hamanga lumamod. August 28 in deadlines in registration, kalagihan sadya mag-fill out sa registration form iwan waiver hasupaya makalamod. Para registration iwan sin kimanan pa information, makajarian bisita hon in CSC Sulu Station Office Kabakan, Barangay Bangkal, Patikol, Sulu. Dahil RP Holon, Urida sa Lipchul Kiram para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Nurida Salip Julkiram mula sa Hulo. Samantala, balikan natin ang ulat mula sa Tabuk. Ulitin lamang natin ang balita mula kay Renzi Joaquin. Anti-bullying campaign ipinatupad sa mga paaralan sa lungsod ng Tabuk. Ang detalye ng balita ihatid sa atin ni Renzi Joaquin. Madama iti anti-bullying campaign kalagiti pagadalan dito siyudad iti Tabuk. Babaon dito iti barkada kontra droga iti Kalinga National High School. Kamang iti PNP Kalinga iti nangipalawag mainag iti bullying ken traffic regulations. Naigidan dito iti panakaiwaras ti Biblia, mangiparipirip anapatag ti sasao ken bilin iti apo iti biang dagiti estudyante. Sakbay nga naglipas ti programa, nagkaysa dagiti estudyante, teachers ken men in uniform iti sala nga adaan iti tema Ako ay mabuti, ayaw ko sa bully. Panggap ti Kalinga National High School nga aramidon iti eskwelaan ken komunidad nga safe and bully-free community. Manipod DCRK Tabuk City, Renzi Joaquin agipadpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, balikan natin muli ang ulat mula sa Lucena. Solo parents nakatanggap ng bigas mula sa Bawat Bayan Makikinabang Program sa Laguna. Ang kabang ulat ihatid naman sa atin ni Joshua Miguel Suarez. Naipamahagi na sa Cabuyao City, Laguna ang tig 50 kilong bigas para sa mga solo parents sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang Rice Program na pinondohan ng Local Government Support Fund o LGSF. Pinangunahan ni Cabuyao City Mayor Dennis Hain ang distribusyon ng bigas kung saan unang nakatanggap ang mga solo parent na alokasyon ng bigas mula sa pambansang pamahalaan at sa pamahalaang lalawigan ng Laguna. Ayon kay Mayor Hain, inuna nilang bigyan ng tulong ng bigas sa mga solo parent bilang pasasalamat at pagkilala sa kanilang sakripisyo para maitaguyod ang kanilang mga pamilya nang walang katuwang sa buhay. Bukod sa libreng bigas, nakatakda ring makatanggap na iba pang serbisyo at benepisyo ang mga solo parents sa lungsod tulad ng libreng health check-up, libreng salamin at iba pang serbisyo sa idaraos na serbisyo caravan. Mula sa Radyo Pilipinas Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Joshua Miguel Suarez mula sa Lucena. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Didiretso na tayo sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tumaas sa mahigit 1 milyong metric tons ang fisheries production ng bansa sa second quarter ng taon ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA.
Batay sa PSA report, umabot ng 1.03 million metric tons ang fish output mula Abril hanggang Hunyo, 2% na mas mataas kumpara sa 1.01 million metric tons noong kaparehong panahon noong nakaraang taon. Kabaliktaran ito ng 2.4% contraction na naitala sa fisheries production noong second quarter ng taong 2025. Naitala ang paglago sa commercial fisheries, marine municipal fisheries at inland municipal fisheries subsectors habang bumaba naman ng 4.7% ang aquaculture production sa 460,930 metric tons. Pinakamalaking bahagi pa rin ng kabuang fisheries output ang aquaculture na may 44.9% share habang kabilang sa mga species na nagkaroon ng production growth ang galunggong, tilapia at pusit. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, inaasahang lalago ng 10% ang electronics exports ng Pilipinas ngayong taon at maaaring umabot sa $54 billion ayon sa Semiconductor and Electronics Industries in the Philippines Foundation o SEPI. Itinaas ng grupo ang 2026 forecast matapos lumampas sa inaasahan ang performance ng industriya noong nakaraang taon nang tumaas ng 16% ang electronics exports sa $49.64 billion. Pangunahing inaasahang magtutulak sa paglago ang patuloy na demand para sa equipment na ginagamit sa artificial intelligence o AI at data centers, kabilang ang servers at networking systems. Inaasahang makatutulong din ang automotive, electronics at telecommunications habang patuloy na pinalalakas ng bansa ang semiconductor assembly, testing at packaging capabilities nito. Kasabay nito, nakikipagtulungan ang SEPI sa Department of Trade and Industry o DTI para sa isang wafer laboratory na layong ipakita ang kakayahan ng Pilipinas sa wafer fabrication. Gayunpaman, sinabi ng industriya na nananatiling malaking hamon ang wafer fabrication sa domestic semiconductor supply chain habang layunin ng Philippine Semiconductor and Electronics Industry Roadmap na mapalawak ang bahagi ng bansa sa global electronics manufacturing services market. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, umabot sa $2.2 billion ang net inflows ng foreign direct investments o FDI sa Pilipinas sa unang 5 buwan ng taon ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Gayunpaman, mas mababa ito kumpara sa naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ayon sa BSP, pangunahing dahilan ng pagbaba ang mas mababang foreign net investments sa debt instruments at pagbaba ng reinvested corporate earnings. Naitala rin ang contraction sa intercompany borrowings sa pagitan ng mga lokal na corporate affiliate at kanilang foreign direct investors. Gayunpaman, bahagyang nakatulong sa FDI ang pagtaas ng bagong net equity capital investments noong Enero hanggang Mayo. Kabilang sa pangunahing pinagmulan ng foreign investments ang Japan, United States at Singapore, habang manufacturing, financial and insurance at real estate ang mga pangunahing sektor na pinaglaanan ng pondo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, pinalawak ng GCash ang access sa insurance sa pamamagitan ng bagong feature na nagbibigay ng libreng health insurance sa mga prepaid customer na bibili ng load gamit ang app. Sa ilalim ng inisyatiba ng GInsure at
FPG Insurance, makatatanggap ang qualified users ng 10,000 peso accidental death coverage sa bawat load purchase na maaaring maipon hanggang 30,000 pesos sa tatlong magkakahiwalay na transaksyon. Maaari rin silang makatanggap ng 500 pesos kada araw na income assistance kapag na ospital sa loob ng hanggang 5 araw bukod pa sa maaaring umabot sa 10,000 pesos na disablement benefit. Ayon sa GCash, layunin ng programa na gawing mas abot kamay ang financial protection para sa mas maraming Pilipino. Para mai-avail ito, kailangang buksan ang GCash app, piliin ang load, ilagay ang mobile number at load promo at i-check ang kahon para sa libreng insurance bago kumpirmahin ang transaksyon. Makatatanggap naman ang user ng kumpirmasyon sa transaction receipt at sa GCash app inbox. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, narito naman ang palitan ng salapi ngayong araw, Agosto 12, 2026. Ang US dollar ay tutumbas ng 61 pesos and 10 centavos. Ang Japanese yen ay nagkakahalaga pa rin ng 38 centavos. Ang Singaporean dollar ay tutumbas ng 47 pesos and 75 centavos habang nanatili sa 4 centavos ang South Korean won. Ang Chinese yuan ay nasa 9 pesos and 6 centavos habang ang Hong Kong dollar ay katumbas ng 7 pesos and 79 centavos. Ang British pound ay nagkakahalaga ng 82 pesos and 58 centavos habang nasa 70 pesos and 54 centavos ang euro. Ang Canadian dollar ay nasa 43 pesos and 89 centavos habang ang Saudi Arabian rial ay nasa 16 pesos and 27 centavos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Susunod na ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Win Peñano. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw para sa pasada ng mga may init na sports balita ngayong araw. Unahin natin ang tennis. Matapos ang 2 linggong katawan sa tennis court, bahagyang makakapagpahinga pa ang Pinay tennis star na si Alex Ayala bago sumalang sa Cincinnati Open. Ito'y matapos makuha ng 21-year-old at current world number 20 ang first round bye sa WTA 1000 tournament mula sa magandang performance sa mga nagdaang torneo at sa pagiging seeded number 17 sa Cincinnati tourney. Dahil sa advantage, abanger si Alex sa kung sinong mananalo sa first round matchup nina Magda Linette ng Poland at Eileen Gabriela Rus ng Romania. Malaking impact sa kasalukuyang posisyon ni Ayala ang nasalat nitong singles title sa nagdaang Mubadala TC Open maging ang naging kampanya nito sa Toronto Open kung saan nakaabot ito hanggang sa round of 16. Kung hindi mauunsyami sa initial rounds ng Cincinnati Open, posibleng muling makatapat ng Pinay Tennis Ace si Jessica Pegula sa quarterfinals na una na niyang tinalo sa DC Open Final. Papalo ang Cincinnati Open mula Agosto 13 hanggang 23 sa Ohio. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula tennis, lipat naman tayo sa football.
Opisyal nang inanunsyo ng veteran goalkeeper na si Patrick Dato ang kanyang pagreretiro bilang miyembro ng Philippine Men's National Football Team. Una nang inanunsyo ni Dato ang pagreretiro noong Sabado matapos ang kanilang match kontra Malaysia sa 2026 ASEAN Championship, ngunit formal niya itong ipinabatid sa pamamagitan ng isang post sa social media nitong Martes. Taong 2013 nang unang mapasama sa national squad si Dato kung saan 25 laro ng team ang kanyang nalahukan. Naging sandigan ng Pinoy Booters ang Kaya FC Iloilo goalkeeper noong 2024 ASEAN Championship, maging ang pagbabalik niya sa international duty noong Agosto 4 laban sa Thailand. Samantala, binigyang pugay naman ng Philippine Men's Football Team si Dato mula sa kanyang 13 taong pagseserbisyo. Inilarawan ng grupo si Dato bilang isang haligi ng katatagan at veteranong lider sa loob ng football pitch. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula football, kabig naman tayo sa fencing. Nakasilat ng 2 gintong medalya ang Pilipinas mula sa paglahok nito sa 2026 Southeast Asian Fencing Federation Cadet and Junior Championship sa Kuala Lumpur, Malaysia. Binubuo ni na Victoria Ebdane, Willia Galvez at Jody Tan. Nakuha ng National Women's Foil Team ang top podium finish matapos talunin ang Vietnam 44-37 sa finals. Samantala, nanaig din ang Men's Saber Squad na binubuo ni na Kian Felipe, Vito Koching, Drake Chung at Matthew General nang pataubin ang grupo ng Thailand gamit ang score na 45-40. Dahil sa 2 ginto, lawig sa 2 golds, 2 silvers at 4 bronzes ang kasalukuyang medal haul ng national fencing team sa Patimpalak. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang torneo para sa cadet individual at team events na tatarak hanggang sa Biyernes, Agosto 14. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula fencing, kawing naman tayo sa basketball. Inanunsyo ni Gilas head coach Team Co na hindi na makakapagsuot pa ng national jersey si Benny Boatwright sa 2026 Asian Games. Ayon sa veteran mentor, natanggal na sa roster ng Gilas na isinumite sa quadrennial meet si Boatwright dahil sa delay ng kanyang naturalization papers. Dahil dito, mataas ang tsansang muling sasandal ang national squad sa serbisyo ni Justin Brownlee bilang pamuno sa nasabing role. Samantala, sa kabila ng nasabing development, posible pa ring makasama sa Gilas si Boatwright, partikular sa August window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers kung makukumpleto na ang naturalization documents ng manlalaro sa mga susunod na araw. Kailangang maihabol ang nasabing proseso ilang araw bago ang laban ng Gilas kontra Jordan sa Agosto 28 at sa team ng Iran sa Agosto 30. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Update naman sa PBA, matinding injury ang natamo ni NLEX import Dequan Jones matapos ang mid-air collision nito kay TNT bigman Brandon Ganuelas Roser sa kasagsagan ng match ng kanilang teams nitong Martes ng gabi. Nasa 7 minutes and 27 seconds ng third quarter ng game nang magkabanggaan ang dalawang manlalaro, dahilan para mawalan ng balanse si Ganuelas Roser at kalaunan ay mabagsakan ang kanang paa ni Jones. Ayon sa initial assessment ng mga doktor, complete fracture o bali ng lower leg ang nakuha ng NLEX import sa nasabing insidente. Agad na isinugod sa pagamutan si Jones habang ang kanyang teammates ay nagtipon-tipon sa gitna ng court para mag-alay ng dasal. Kita rin si Ganuelas Roser na balisa matapos ang insidente at kinalaunay inilabas din ng court dahil sa head injury mula sa pagbagsak sa sahig. Nakatakda namang magsagawa ng operasyon kay Jones ngayong araw, Agosto 12. Samantala, matapos ang ilang minutong tigil laro, na ipanalo ng Road Warriors ang game 118-111 dahilan para maipanumbalik ng team ang winning track nito sa Governor's Cup.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Nagbabalik na po ang regular na programa ng Ang Pilipinas Ngayon kasama si Steph Vicente. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang segmentong Balitang Sports na inihatid sa atin ng ating kasamang si Win Peñano. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na si Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, John Paul Montad at Anthony Pimentel. Salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Drizzle Nanyong. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.